Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So mag-voice over lang ko ka-backyard kasi yung nangyari dyan sa aking video, lobat pala yung microphone ko. So para makasunod kayo, ito po yung gagawin nyo. Kailangan nyo ng cups at saka quality seeds na pelletize. Pelletize yung gamitin nyo ka-backyard. Medyo may kamahalan pero 100% yung germination rate. Ang variety po ng lettuce seed na gamit natin ay all meaty po. So, yung na-harvest nyo na coco peat na na-buffer na, yan po yung gagamitin natin. Hindi nyo na kailangang patuyuin. Pwede nyo nang idiretso kahit medyo moisted pa siya, no? Mas maganda nga yung moisted ka backyard kasi hindi nyo na kailangan talaga mag-bottom watering. So, ipapakita ko po yan mamaya. So, ganyan lang. Almost full po ang paglagay nyo ng buffered coco peat sa cup nyo. Almost full. So, and then before kayo maglagay ng seeds po sa gitna. So, papakita ko po sa inyo ngayon po yung paglagay po ng seeds. Ang ginagawa po namin ay direct sowing na ako ka-backyard. Ayaw ko na nung mag-transplant pa, no? Yan po ay direct sowing na diretso po sa akin para po iwas or ma-minimize po yung work ko po ka-backyard. So, ipapakita ko lang sa inyo ka-backyard yan. Maglagay para po mas makasunod po kayo ka-backyard. Ganyan lang gawin nyo sa mga susunod na mga cups ka-backyard. No, almost full lang po to the brim po ng ating mga cups. So, para hindi po kayo mahirapan din ka-backyard, no? So, pagkatapos niyan ay sample lang po tayo ka-backyard ng 8 cups po para po mas makita nyo yung process ka-backyard kung paano po magpunla, no? Paano magpunla. Baka sa inyo first time po talaga, so at least makita nyo ka-backyard kung paano ito gagawin. So, keep following po. Meron po tayong manual din para makita nyo po yung process habang nanonood kayo. Makikita nyo din yung process sa ating manual. Para dalawa po yung titingnan nyo ka-backyard. At sa manual po, meron tayong mga options doon din na anong pwedeng gagawin, anong pwedeng substitute, no? Na mga paraan para po meron, depende po sa ating lugar at depende sa ating style po ka-backyard. So, yan po, after ka-backyard na nalipat or nalagay na yung ating mga coco peat, buffered coco peat sa cup, magtatanim na po tayo. So, ang gagawin po ay magbubutas lang po ng konti. So, kuha muna ako ng pambutas ka-backyard, ano? And stick lang po yan ka-backyard. So, parang ganyanin na lang konti ka-backyard yung sa gitna para pambutas ng konti para po sa ating seeds. Huwag masyadong malalim. Yung matabunan lang sa ka-backyard. Yan. So, pagkatapos niya na nabutasan na konti, ilagay po natin yung pelletized seeds. Kung hindi pa po kayo nakita ng pelletized seeds, yan po yung itsura niya. No? Yan po itsura niya. Nakabalot po siya. Kasi yung seeds talaga ng lettuce napakaliit. Yan po ay nakabalot. So, drop nyo lang sa may hole. Ganyan lang. Drop nyo lang sa may hole ka-backyard. Kung first time po kayong magtanim. Kung hindi po kayo preferable po sa direct sowing, pwede po kayong hindi mag-direct sowing, gamit po kayo ng seedling tray. And then, ganyan din ang process gawin nyo, kaya lang i-transplant nyo siya after 15 days. Or depende sa inyo, or 10 days to 15 days. Diba sa akin po, for 3 years, nagda-direct sowing na po ako. Kasi, yun nga, iwas sa dagdag na trabaho. So, after nyan ka-backyard, nalagay nyo, mag-bottom watering kayo po. Diyan po kayo magdidilig sa baba. May tinatawag po dyan na tinatawag na capillary action po. So, yung wet, yung baba, ay hihigupin po ng coco peat pataas para mag-moist po siya. So, gawin nyo lang ganyan ka-backyard. And then, hintay kayo ng 2 days to 3 days ay magsisibol na po ang ating mga
punla ng mga lettuce po ka-backyard. So, very simple po. And then, ang gagawin po after nyan, naglagay, tatabunan po natin. So, papakita ko po yung takip. Tatakpan po natin ka-backyard, papakita ko po yung takip. Yung takip po namin ay, ano lang po, yan, yung sa aking box. As long as hindi ma-reach yung brim po, yung ating tanim, so tatabunan po natin kasi kapag madilim, dyan po magtutubo yung ating mga seeds. So, mape-pressure po sila, lalabas sila. Then, proceed po tayo sa next step ka-backyard. Okay, is day 2 ka-backyard. So, bubuksan natin itong takip. Charan! So, wala pa po yan kasi day 2 pa. So, kita nyo ka-backyard, moist pa po yung kukupit natin. So, okay na po yan. As long as nag-moist yan po, hintayin lang natin. Tomorrow, titingnan natin ito sa day 3. Kita natin na may sibol na po yan konti. So, see you sa day 3 po. Takpan nyo lang po ulit na hindi po manuhan ng araw. So, hello ka-backyard, tignan natin yung day 3 po. Kaya lang nagabihan kami sa pag-open. Kasi Sunday ngayon, na hapunan kami na nakauwi. So, this is day 3. So, tingnan nyo mga ka-backyard, meron na yung tubo. Yan. So, day 3, actually ilang ano siya? Hours. So, nasa 48 hours pa lang po ito. So, 48 hours, that is 2 days. No? Pero day 3 tayo ngayon kasi yung nagpunla tayo kasali. Yung araw na yon. So, 100% po itong seeds na nabili natin. Ito po ay risk 1. Risk 1. Yung pelletized na seeds ka-backyard. Yun po yung piliin nyo. Then tomorrow ka-backyard, ipapakita ko din ito sa day 4. At ililipat na natin sa maaarawan. So, see you sa day 4. Close ulit. Tabunan. So, today is day 4 ka-backyard. Ang gagawin natin, lilipat natin ito para maarawan. So, ito na po yung result nila. So, dadalhin natin to doon ka-backyard sa aking maliit na greenhouse. So, ang gagawin ka-backyard, ito ko muna ilagay. Pero shaded pa po ito dito, no? Hindi siya direct talaga sa araw kasi wala pa siyang dahon. Pag nagkadahon ito, diretso na sila sa araw. Direct talaga. Ito, shaded pa po ito dito sa likod. Ganitong klase na stage ng kanilang pag-grow. So, pag lumabas na yung dahon ka-backyard, lagay ko na yan doon sa full sunlight. So, lagyan lang po natin ito ng water para mag-moist siya yung kokopit. Okay po? Rainwater ka-backyard. Bottom watering pa rin ang ating gagawin para hindi na tayo mag-dilig-dilig no, bawat araw. So, yan po, nag-wet na siya. Enough na po yan ka-backyard. So, hintayan na natin na lumabas yung mga dahon. So, see you in day 5 po. Kinabukasan sa day 5, yan na po, lumabas na talaga yung mga dahon niya ka-backyard. Yan, so, klarong-klaro na po, lahat po sila, 100% po yung tubo nila ka-backyard. Yan, so, ganyan pakaliit ka-backyard. Strong at healthy siya tingnan ka-backyard, no? So, nasa day 6 na tayo ka-backyard. Ililipat natin ito sa full sunlight po. Kasi lumalabas na yung pangatlong dahon niya. Yan, yung pangatlong dahon. So, ilalagay natin sila doon sa
sisikatan na talaga ng araw. Full sunlight po ito. Pero pwede nyo mang i-direct ka backyard. Kaya lang, ito sa akin yung sobrang init dito. Welcome to my greenhouse. So, dito ko lang ilagay po. Full sunlight po yan. So in day 6, nilagay ko na. Pero actually, pwede nyo siya ilagay in day 3, day 4. Pero ito yung pinapakita ko, day 6, lagay ko siya sa full sunlight. Today is day 8 po. So titingnan natin yung ating punla, mga kabakyard. So ito na po sila. Yan po. So ito po ay day 10 na. So hindi ko po na-record ang day 9 kabakyard kasi may pinuntahan kami. At ang day 11 hanggang 14 kasi may pinuntahan kami. So wala po akong ginawa. But bottom watering lang, nag-iwan na ako ng tubig. At proceed po tayo sa day 15 kabakyard para pakita ko po sa inyo. So ito, transfer na natin ito kabakyard. Ito na yung 15 days, no? Ganito na sila kalaki in 15 days. Nasa mga 5 dahon na sila. So ito, transfer natin ito. Yan. And then, papakita ko sa inyo yung isa, ilalagay ko dito sa ating system. So yan po. See you in day 16 hanggang day 39 hanggang sa harvest po. Day 16. So makikita nyo ka-backyard, marami na po yung dahon niya, nasa mga 6. Papuntang 7 na, no? So yan na po kabilis yung tubo niya ka-backyard kapag na-transfer na siya sa grow box. So yung difference niya sa NFT, hindi masyado kalayuan, halos pareho lang sila ka-backyard. So yan po yung sa NFT natin po ka-backyard. Today is day 18. Day 18 na po yan ka-backyard. So halos pareho lang sila lahat, no? Tsaka ito yung sa ating system sa NFT. Day 19 na po tayo mga ka-backyard. So ganyan na po sila kalaki. From punla. So today is day 20. So ganyan na po kalaki kapag 20 days na sila. Today is day 22. Ganyan na po sila kalaki, day 22. Ito po yung sa NFT system natin. Today is day 23. So today is day 24 na mga ka-backyard. Ganito na po sila kalaki, day 24. Check natin yung water. Ayan. Today is day 25. Day 25 na po tayo ka-backyard. Wala pa po akong ginagawa since po nag-transfer po tayo. Hinayaan ko lang po muna sila. So today is day 29. Pagpasensyahan nyo na ka-backyard, hindi ko po na-record yung day 26, 27 at 28 kasi may pinuntahan po kami ng asawa ko. So yun sa ating NFT system po. So malaki-laki na ka-backyard, may pipino kami sa baba kasi hindi pa namin na-transplant. So today is day 30. Today is day 31. Grabe ka-backyard, napakainit ng panahon. Kaya check nyo po yung water.
Day 31 po ngayon. Mayroon pong nakapasok ko. Ito po ay itlog. Tanggalin natin yan ka-backyard. Yung mga itlog. So, 31 days na po ito ka-backyard. Yan po. Day 31 na po tayo. Okay, wala pa tayong ginagawa ka-backyard. Check lang tayo ng tubig. And then, kung konti na lang, magdagdag tayo. So, today is day 32. Yan na po sila kalaki. Day 32 na po yan. Yan po sa ating katki. Ito po sa ating NFT. Halos magkasing laki lang sila ka-backyard. So today is day 33 na ka-backyard. Ganyan na po sila kalaki sa day 33. Medyo masikip na sila doon sa 7 holes. So yan po, green na green talaga kapag direct sunlight ka-backyard. So yan sa ating NFT system. Yung pipino namin lumalaki din, di pa din na-transfer. Wala pa kaming transferan, wala pa kaming lagayan ka-backyard kasi inaayos ko pa yung garden ko. So today, nasa day 34 na tayo ka-backyard. So yan na po yung resulta niya, medyo masikip na sa kanyang lagayan, lumalawak na yung kanyang dahon. So green na green talaga ka-backyard, ang ganda tingnan po. So yan po yung itsura niya, napakaganda tingnan kasi po alagang-alaga yan ka-backyard. It's day 35 ka-backyard, so nagabihan po ako ng uwi. So day 35 na po ito ngayon. Tanawan ko lang ng ilaw para makita nyo. Day 35. Medyo masikip na sila dito. Yung sa ating NFT, ito na po, no? Day 35 na po yan. Medyo malalaki na. 36 day na po. So, yung water kaya pa. So ito po ay 36 days na. Ito yung sa ating katki. Yan. Ito naman yung sa ating sa NFT. Medyo malaki na din sila. Halos pareho lang ang laki nila sa katki at NFT. 36. Today is 37 day na po backyard. Uy, meron tayong nakita na tip burn. So ito yung tip burn dahil sobrang init po. Tanggalin lang natin. So yan po ang 37 days. Yan yung sa ating katki. Tingnan natin yung water. So far okay pa. Yan, okay pa yan po. And ito yung sa ating NFT. Pag napakadikit masyado. So ito yung sa ating NFT. Today is 38 days. Yan. Pwede na. 38 days na po yung backyard. I'll explain po in later in 39 days. And magre-recap po tayo, no? Kung ano pong ginawa natin. So far backyard, yan pa yung water niya. Okay, wala po tayong full year na ginawa. Ito naman yung sa ating NFT. Sa NFT natin, nag-lustay siya dahil nag-clog itong isang hose. So, medyo nag-recovery pa lang siya ngayon. Yeah. So, hello ka-backyard. Finally, today is 39 days. So, ito na po kalaki yung ating mga lettuce. Pwede na itong ibenta. So, within 39 days ka-backyard, kaya pala natin, no? Without foliar,
Wala na pong pesticides, fungicides, walang foliar. Wala na pa tayong additional. Yun na po lahat na process na ginawa ko po. Pag sinunod nyo po ka-backyard yun, ganito yung itsura. So, ito yung 39 days from sowing po mga ka-backyard. So, kung gusto nyo patagalin pa para mas lalong lumaki hanggang 45 days, depende na po sa inyo yon. Pero sa akin, pinapakita ko na posible po within 39 days. This is our lettuce harvest challenge po. So, yung isa, so ito yung papakita ko. Yan. Yan o. So, pwede na. Pwede nyo benta 30 o 35, 3 for 100. So, actually, sa akin, ito yung, 39 days, nagbibenta na po ako ka-backyard. Ito yung isa. Yan. So, kita nyo yung roots niya. And then, yung water niya ka-backyard, ito na lang, no? Saktong-sakto within 39 days or 40 days. So, kung kayo ng 45 days, dagdag kayo ng water konti. So, sa ating NFT, nagka-problema po tayo dito kasi po nagkaroon ng clog po yung aking hose dito, no? Nag-clog po siya. So, ang nangyari, nalanta po ito, kaya lang ito recovery pa siya. No? Recovery, pero malaki pa rin. Ito yung sa ating NFT. Ang problema dito sa aking NFT kasi sobrang dikit nila, nagkakaroon ng fungus. So, yan po ka-backyard. Sundin nyo lang po yun ka-backyard. Meron po ako ditong manual po na day 0 hanggang day 39. So, meron diyang separate po para masundan nyo yung process. At saka meron din tayo ditong video. So, dalawa yan sa halagang napakamurang halaga. Makakasimula na kayo sa lettuce nyo. Sa ganito kalaki na po yung result. So, yan po and thank you po for purchasing. May you continue to innovate po sa farming and God bless sa inyo lahat. God bless po.